Yan. So, nasa radiation therapy na tayo. RT ang tawag nila. Radiation therapy na tayo. And if hindi nyo nasubaybayan yung mga ibang videos ko, I'm Clifford Jensen and I have stage 3B colorectal cancer. So, nasa radiation na tayo. Tapos na ako ng chemotherapy. Radiation naman. Yung radiation naman, pang ilang doctor ko na to. Ulitin na naman natin dahil makakalimutin ako. First, 2 doctors misdiagnosed. Third, got it. Fourth, colonoscopy. Fifth is yung nag-break ng news sa akin. Sixth, yung nagpasok sa akin sa Z package. And then, 7, yung chemo doctor. Pang-8 na doctor na tayo. Ito na yung radiology doctor. Mabait din to si radiology. Actually, halos lahat naman sila mabait eh. Mabait silang lahat. Except, of course, hindi ko na-appreciate yung first 2 doctors dahil hindi nila na-misdiagnose sila kasi they didn't even check me out talaga ng thoroughly. So, you know, a year passed bago ko nalaman. Kaya, doctors, pagka naman nagpatingin sa inyo tapos yung specialization nyo naman yun ang pinunta ko. Hindi ako I mean, you know, they could have detected it earlier. Pero, yun na nga, salamat doon sa bagets sa doctor. Anyway, radiation na tayo. Mabait din tong doctor na to. Napaka-accommodating. All the questions I needed to ask, he answered. All my worries, hindi nga sinugarcoat din ako. Sinabi nga yung mga possibilities and all. So, very honest and very, very professional and magaling. So, yung radiation naman, kailangan ko ng 25 sessions ng radiation. That's every day. That's every day except Saturday and Sunday. Ang ginawa naman dyan, nilagyan ako ng parang tuldok, para ako tinatuan ng kulay green. Gusto ko nga patatuan to eh. Magmukha lang siyang nunal kasi whenever I look at them, meron ako sa legs, meron ako sa ilalim ng pusod, meron ako sa dibdib, sa ilalim ng dibdib, ito, basta yun. You know where it is. Hindi kasi ako hubadera. So dito, meron dyan, may mga tuldok ako dyan na parang nunal, there is kulay green siya kasi kailangan nila yung gawin dahil yun yung magiging para ma-align ka dun sa gitna ng machine para dun sa treatment na kailangan mo. So, yun, kaya siya meron gano'n. Tapos, pag pupunta ka sa treatment, naka-underwear ka lang. So, ginaw-ginaw pa nung bed. Pero bago ako tinreat, nagkaroon muna ng simulation, ang tawag din na simulation, ibang room yon na dun ka nga titingnan kung paanong treatment yung gagawin sa'yo, sa kaipo-position sa gagawang kanila ng cast, ginawan ako ng cast sa balakang, na sakop niya yung balakang ko hanggang saan ba? Siguro mga, bago ilalim ng pusod ko hanggang balakang yung cast na yun. Parang siyang cast pero mesh yung itsura nga na matigas. Nilalagay nila yun para pag nandun ka na sa radiation table, hindi gagalaw yung part na tina-target nila. Kasi pag gumalaw, mahihit nung radiation, yung ibang parts ng katawan mo na hindi dapat i-hit. So kaya ginagawa ng parang cast na yun. I guess it's called a cast. So, yun, kaya kailangan may ganon. So, pag nagawan ka na ng ganon, isi-schedule ka nila. Pag ini-schedule ka nila, bibigyan ka nila ng kung anong available slots na oras nila. Since hindi lang naman ikaw ang pasyente. Maraming pasyente, guys. So, pasalamat pa rin tayo sa government hospitals natin because I think they're doing the best they can with the limited resources that they have. Diba? Kaya, government, sana naman bigyan niya. Pero I'm still grateful to this government, ha. I'm very, very grateful dahil nakinabang ako sa tulong na binibigay ng gobyernong ito para sa mga mamamayan. Isa ako sa nakinabang. So, na-schedule na ako ng radiation. Ang naging schedule ko, I think, mornings. Mornings ang radiation ko, around 10 a.m. I think. Titinan ko din sa booklet ko na nandun nga sa envelope ko. I didn't get to dig it up dahil nakatabi. Anyway, laging same time yon. Approximately, sorry, 10, lalampas ka man, mga 2 hours lang, gano'n. Depende sa dami ng tao na nandun at the time. Pero, normally, masusunod yung
oras mo na yun, kung ano yung binigay sa'yo na schedule mo. Tapos, ano siya, mabilis lang siya. So, maghuhubad ka, tapos naka-underwear lang ako, tapos hihiga ka dun. Mababait din yung mga nurses sa radiation ng East Avenue. Sobrang alam mo, actually bilib nga ako sa sa East Avenue kasi nadidinig ko yung mga masasamang experiences ng ibang mga pasyente sa mga napapagdaanan nila sa mga government hospitals. Not to say that it doesn't happen. I know it does. It happened. That didn't happen to me before. Naka-witness na ako ng isang tao na ginagano nila, pinagtanggol ko nga nung time niya sa PGH yun. Pero I'm sure a lot of medical workers may tawag sa kanila. Basta yun, I'm sure marami sa kanila sa medical field, mababait pa rin at mabubuti pa rin ang puso. Dahil sa experience ko nga, even yung mga doctor school, hanggang dun sa mga radiation nurses, lalong-lalo na sa Z package, sobrang babait, sobrang asikaso, basta if you're under them sa Z package ng PhilHealth, try nyo na ma-accomplish ang papers na mag-apply doon. Pagka nakapasok kayo, napaka maasikaso ng Z package ng East Avenue Medical Center. So, going back, nandun na tayo sa radiation, hihiga ka, hihiga ako, wag naman sana ikaw na kung wala kang sakit, hihiga ako, tapos naka-underwear lang yun, isosot yung cast ko, itataas ko yung arms ko na ganyan, kailangan nakaganyan, flat dun sa higaan, na bakal din. Tapos, merong machine na, malaking machine yun na parang magsisimula siya wherever, gilid, iikot siya sa'yo pag ganun, parang maririnig mo na parang nila-laser talaga, tapos mag-stop, another angle, tutulog na naman siya gano'n, maririnig mo yun, basta maririnig mo na may tinitiriya siya dun sa loob mo. As far as I'm concerned, wala naman akong nararamdaman na may mainit na nararamdaman sa loob ko. Walang ganong feeling, walang ganong sensation. So, hindi siya nakakatakot. So, 25 na na sessions. Around the 20th session or 18th, doon lang ako nakaramdam ng konting discomfort. Well, maraming discomfort. I think 18th 15th or wait lang, iniisip ko maigi, 15. Yeah, siguro mga 15th na session na ng radiation ko, doon ako nakaramdam ng discomfort, which is yung anus ko, mahapdi siya. Every time I have to poop, napakahapdi niya, sobrang hapdi, burning sensation, mahapdi talaga. Masakit mag-poop dahil sa hapdi niya. Tapos, eventually nawala din siya hindi hanggang natapos ko yung 25. Around the 15th, meron na siyang hapdi sa puwet. Hanggang natapos yung radiation ko, mahapdi, mag-poop. Mahapdi talaga. Pati mag-wee actually humapdi. Tapos, eventually nawala din siya. And naging okay. Parang everything was back to normal. Pero during my radiation therapy, so Monday to Friday siya, di ba? Monday to Friday, nagtitake pa rin ako everyday ng chemo pills. Tuloy-tuloy pa rin yung chemo pills ko. So, nagki-chemotherapy pa rin ako, pero pills. So, hindi pa rin ako gumagana yung katawan ko maigi para mag-work ng matiwasay. Wala talaga. Although, I'm really grateful din sa isang colleague ko kay Jeff Vasquez. Actually, hindi ko nga siya colleague Mas nauna ako sa kanya, pero I got help from him too pagdating sa work dahil siya nagpasok sa akin dun sa Chupengs na bar na yon, kala Madam Joy na napakabait. And natulungan ako magkaroon, I needed to work, di ba? Kahit paano. So kahit once a week lang, pumapasok ako dun sa bar na yon and inalaw ako ng may-ari. And si Jeff was also very, very supportive about it. Kaya maraming salamat sa iyo. There's a lot of other people that I'd like to thank, pero that's for another video.
Ito naalala ko lang dahil nandito sa point na to yun yung sa work eh. So anyway, nung natapos na, I got back to work na dun sa kala Madam Joy. Okay na, as in, bumalik na sigla ng katawan ko and everything. Pero, may isa pala akong hindi na kwento, pero that's for another video. So, event host ako, and comedian and singer, na wala yung boses ko. As bilang epekto bilang epekto ng chemotherapy. So, that's for another story, kaya to be continued muna to.